Magsitayo na po ang lahat. Magdiwang tayo sa ating ilusyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi lang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, amin natin ating mga pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sa katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpangindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggid ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kadaksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masawang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos.
Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, na kalikasan ng mundo. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Viva Jesus, Señor Nazareno! Viva Señor Jesus Nazareno! Viva Jesus, Señor Nazareno! Palakpakan natin ang mahal sa inyo. Gusto ba talaga ninyong makita si Jesus? Yan ho ang dahilan kung bakit napakarami ninyo. Bakit gusto ninyong makita si Jesus? Nagtago ba siya? Sa ating buhay, maraming pagkakataon na dumarating din ang katanungan, Panginoon, nasaan ka? Lalo na pag tayo nahihirapan, Panginoon, nasaan ka?
pag nasadlak sa kalungkutan, sa kasalanan, sa hirap ng buhay, Panginoon, nasaan ka? Gusto ka namin makita. And from time to time, maganda rin na parang nagtatago siya para magkaroon ng pagkakataon na pagdating ng oras, yung tamang oras ng kanyang pagpapakita, masilayan mo siya at sasabihin mo'y ito'y langit na nga. Sinasabi sa ating ebanghelyo ngayong kapyastahan kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong nangyari sa ilang? Ang mga tao ay nagrereklamo. Bakit ganito ang daan kung saan tayo pinatatahak ng Panginoon? Bakit liko-liko ito? Bakit parang paikot-ikot tayo? Saan ba talaga tayo papunta? Ang ibig sabihin, ang mga tao ay nag-isip na mas magaling sila magplano kaysa sa Diyos na kanilang sinusundan. They believe that they know better. They could have planned it other way. Ang pagrereklamo sa plano ng Diyos ay isang kasalanan at isang pagpapakita na gusto nating maging Diyos ng ating buhay. Dahil gusto nating tayo ang sundin ng Diyos, hindi tayo ang susunod sa Diyos. Sino ngayon ang Diyos? Siya ba o ikaw? Bakit gusto mo siyang sumunod sa gusto mo? Yun ang pagkakasala. Pagrereklamo sa kalooban ng Diyos. Kaya para turuan sila ng leksyon at maintindihan nila na talagang ang Diyos ay mananatiling Diyos, sumunod ka man sa Kanya o hindi, dumating sa kanila ang mga ahas at sila'y natuklaw at marami sa kanila ang namatay. And when they realizes, nung maalala nila na hindi pala nila kaya, kahit lang sa maliliit na ahas, iligtas ang kanilang sarili. Lumapit sila kay Moises at sinabing, Moises, nagkasala kami sa Diyos. Ihingi mo kami ng patawad sa Kanya. At ito ang ibinigay na bilin kay Moises. Itaas mo ang isang tikin kung saan maglagay ka ng isang tansong ahas at sino mang tumingin ay hindi mamamatay. Itong pangyayaring naganap sa disyerto ay pangyayaring magaganap sa panahon ni Jesus. Kaya ang tanong ko kanina, gusto nyo ba siyang makita? Dumating ang pagpapakita ni Jesus nung siya'y umakyat sa krus, itinaas. Sabi sa banal na kasulatan, they are going to look at Him whom they have pierced. Titingalain nila siya na kanilang inulos. Inulos ng ng sipat sa kanyang tagiliran dahil sa ating mga kasalanan. Sinasabi ng mga ama ng simbahan, the cross of Christ is the radiant face of God the Father. Ang krus na Jesucristo ay siyang mukha ng Diyos. Anong klaseng mukha? Mukha ng pag-ibig, mukha ng pagtanggap, mukha ng pagpapatawad, mukha ng isang Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang bayan.
There's no greater love than this. Kaya para sa iba, napakalaking iskandalo. Paano ang Diyos mamatay? Diyos ba yan kung mamamatay? Ang hindi nila nakikita, ang misteryo sa likod ng pag-alay ng Diyos ng kanyang buhay. The ultimate sacrifice is the ultimate expression of His great love for you and for me. Kailan ninyo nakita si Jesus? Sa mga panahon na gustong-gusto nyo siya makita. Kailan yon? Nung isang araw kayo'y matindi ang problema. Bumisita kayo rito. Lumuhod mula doon sa pintuan ng simbahan. Habang kayo'y naglalakad paluhod, nakatingin kayo sa Nazareno. Punong-puno ng hilahil. Punong-puno ng pagtatanong. Punong-puno ng marubdob na paghingi ng tulong, ng awa. Di doon ninyo nasilayan ang mapagpagaling na mukha ng Diyos. Bakit hindi sila namatay? At sinasabi sa Ebanghelyo, kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil ang kasalanan ang dahilan ng kamatayan. Ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang mukha ng pagpapatawad ang siyang nagbibigay kagalingan sa kasalanan. At sino mang nabigyan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan ay nakakatanggap hindi ng walang hanggang kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Ang pangalawang tanong, gusto ba ni Jesus magpakita sa inyo? Obviously, alam ninyo ang sagot. Tingalain ninyo. Itinaas siya, mas mataas sa karamihan upang siya masilayan ng lahat. Noong ang mga dumaraan habang siya ay nakabayubay sa krus, ay nagsisigaw sa kanya, kung tunay na anak ka ng Diyos, bumaba ka diyan. Bumaba ka sa krus. That was the challenge. Bakit hindi bumaba si Jesus? Hindi ba niya kaya? Hindi ba niya kayang bunutin ng pako? Hindi ba niya kayang talagang iligtas ang sarili niya? Anong dahilan bakit hindi siya bumaba? Hindi siya bumaba sa krus, kahit iyon ang ginamit na pang-alipusta sa kanya, hindi siya bumaba dahil gusto niyang makita ninyo siya. Hindi siya bumaba dahil hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Habang siya ay nakabayubay sa krus, siya ay hindi bumaba dahil ang kanyang iniisip ay ikaw at ako na madala ang ating mga pangangailangan, ang ating kaligtasan sa kanyang Ama. Kaya ang kanyang huling mga pananalita ay nagsasabing, into your hands, Father, I commit my spirit. But before that, sinabi niya, patawarin ninyo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bago mamatay si Jesus, ang nasa isip niya, at ikaw at ako. Dahil alam niya, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At ang naging bunga nito ay ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya at ang kanyang bilin sa lahat ng gustong makakita sa kanya, gustong maging disipulo niya, kung gusto ninyong sumunod sa akin, pasanin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin.
Ang ibang walang pananampalataya ay magsasabi, ay naku naman, bakit naman ganyan? Kung gusto namin sumunod sa iyo, pahirapan mo kami. Yan ho ay sasabihin ng mga taong hindi nakakaunawa ng kahulugan ng krus ng kanilang buhay. Dahil kay Kristo, ang krus ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan. Kung yan noon ang instrumento ng kamatayan, instrumento ng pagpapahirap, instrumento ng pagparusa sa mga nagkasala, ang krus na Jesus ay naging instrumento ng kaligtasan ko at kaligtasan mo. At sa Jesus, kay Jesus lamang manggagaling ang tunay na kaunawaan at biyaya na mahalin ninyo ang krus na ibinigay sa inyo. Dahil iyan ang inyong pamamaraan na masundan siya. Taon-taon, lagi namin kinaklarify ng imahe ng Poong Jesus Nazareno ay hindi imahe ng isang taong napapasubasob, palugmok, padapa. Dahil yan ho lagi ang pinoportray kahit sa media, kahit sa mga interpretation. Bakit ang mga Pilipino ay malapit ang kalooban kay Jesus Nazareno? At sabi nila, dahil nakaka-relate sila sa Kanya, dahil ang mga Pilipino ay laging nasa hirap. Ang hindi nila naunawaan na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay hindi imahe na isang taong padapa, kundi imahe na isang taong patayo. We are not following a defeated man. We are following a determined man to finish his mission in saving us. Kaya pag sinabi niya, you come and follow me, hindi kanya sinasabihin, halik kayo, mag-dive tayo. Kundi sinasabi niya, halik kayo, pasanin ang inyong krus. Tingnan ninyo ang kanyang kamay. Habang nakabuhat sa krus, ang isang kamay ay nakaganyan upang tulungan ang mga taong nasadlak pa at ayaw nang bumangon, na-depress. Ang imahen ng Jesus Nazareno ay isang determinadong Kristo na magliligtas sa iyo at sa akin. Gusto niyang tapusin ang kanyang misyon hanggang sa wakas upang tayong lahat ay kanyang mailigtas. Father in heaven, King of heaven and earth, I bless you because not one of those you have given me has been lost. Gusto niya tayong iligtas lahat. Ang mga taong may pananampalataya na tamang daan ang kanyang pinagdadalahan sa atin. Nagrereklamo dahil katulad ng bayang Israel, hindi ko minsan nakakaunawa. Pero pag sumunod kang tumingin sa Kanya, tingnan ninyo si Jesus. Tingnan ninyo siya. Sino sa inyo makapagsabi na ang dala-dala ninyong hirap ngayon ay di hamak na mas mahirap kaysa sa Kanyang paghihirap? Tingnan ninyo. Meron pa ba kayong dahilan? Meron pa ba kayong rason? Meron pa ba kayong sentimiento na magsabi sa Kanya, Panginoon, bakit mo ako pinahihirapan? Tingnan ninyo ang hirap niya. At ikay mapapahiya pag ikay nagrereklamo. Pero kung narito ka naman, at sinasabi mo, Panginoon, salamat po, sinuong mo ang lahat ng hirap para sa aking kaligtasan. Sa aking kahinaan, nahihirapan akong sundan ka. Pero dahil ginawa mo ito, at gusto ko ring makita ang katapusan ng lahat ng iyong sakripisyo, gusto ko rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ka naming masilayan. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa iyong inihandang pagsasamahan natin sa langit, the beatific vision.
kung saan ang lahat ng luha ay papahirin at ang lahat ng mga hirap na ating tinanas ay magiging dahilan ng ating pagpapapuri sa Kanya. Dahil doon, tayo'y nakasama Niya dahil nakita natin ang Kanyang katapatan. Mga kapatid, pinili kayo ng Diyos upang siya ay masilayan. Samantalang ang mga tao sa mundo ay nadirimlan na pagdating sa problema, sinasabi nilang, may Diyos pa kaya? Mahal ba ako ng Diyos? Kayo naman, pag pinadalhan ng pasakit, pinadalhan ng krus, pinadalhan ng bubuhatin, naiintindihan ninyong espesyal kayo sa Kanya. Dahil katulad ni Simon Sireneo, you are privileged to carry the cross of Christ in your bodies. Kinatulong niya kayo para sa kaligtasan ng mundo. Kayo'y ginawa niyang misyonero ng pagpapalaganap ng krus na naging tanda ng iskandalo ay tanda ng kaligtasan dahil sa karunungan ng Diyos na kahit ang dyablo ay hindi nakaunawa. Kung alam lang ng dyablo na aakyatin ni Jesus ang krus, hindi niya sana siya hinayaan. Dahil ginamit ni Jesus ang panlaban o ang armas ng dyablo para tayo lukuhin lagi. Hindi ba? Anong sasabihin sa iyo ng dyablo? Kung magpapakahirap ka, ano ka? Hindi na usong martir ngayon. Ano ka, tanga? Kung tatanggapin mo yung asawa mong walang kwenta, ano? Mamimihasa yan. Katangahan yan. Makipaglaban ka. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Sa harap ng mga maling akusasyon kay Jesus, ipinaglaban ba niya ang kanyang sarili? Sa harap ni Pilato, sino ang ating sinusundan? Si Jesus na hinayaan ang sarili tulad ng isang maamong tupa na dinala sa katayan. Hindi bumaba si Jesus sa krus dahil sa matinding pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kaya itong sinasabi sa Ebanghelyo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng Diyos si Jesus para sa iyo at sa akin. Ang gusto lamang natin ay masilayan at makita si Jesus. Pero ang gusto ng Ama, ibigay sa iyo si Jesus. Tatanggapin ba ninyo si Jesus? Tatanggapin ba ninyo si Jesus sa inyong buhay? Sino mang tumanggap kay Jesus sa kanyang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Viva Jesus, Señor Nazareno! Viva Jesus, Señor Nazareno! Viva Jesus, Señor Nazareno! Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay magmuli.
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating tugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at tinahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdudulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang mga panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ng ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din naman namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alam natin na alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak ang inakay sa kanan, ay nagbibigay buhay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin din niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, nang namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuy sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat.
Ito si Yesu Kristo, ang anak ng Diyos na ibinigay para sa ating kaligtasan. Mapalad kayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, may buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sama ko't dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ang mga mahihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan mo po kami, umasa. Jesus Nazareno, patawarin niyo po naman, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Kasama ko.
mahal na pong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Maraming salamat po. Yes. Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat. Panginoon Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay sa iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Ako ho'y si Father Rick para doon sa mga hindi nakakakilala. At ang kasama ko ngayon sa ating misa, sa alas 2 na misa ng piyesta ng Pong Jesus Nazareno dito sa Quiapo, ang Father Jeffrey Eborda from OSA, and Reverend Monsignor Yuli Villasar ng Diocese of Borongan. Si Monsignor Yuli po ang nangangalaga ng seminaryo ngayon sa Borongan ng pangalan Seminaryo Jesus Nazareno. Dahil ang kanilang naging obispo ay naging parish priest ng Quiapo Church. Kaya ang koneksyon ay... At ngayong taon, siya din ho ang nangalaga ng ating replikang pinadala sa kanilang diocese. Pero ngayong taon, ginusto ni Jesus na makita ni Monsignor ang kanyang kaluwalhatian dito sa kapiesta ng Quiapo in the Fiesta 2024. Palakpakan natin ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayuri. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong may kapayapaan. Salamat sa Diyos. Viva Señor Jesus Nazareno! Viva! Nazareno, sinasamba ka namin.
Viva Poong Jesus Nazareno!